Halos atakihin ni Asgard von Valentia si Tiny sa malakas na pagsigaw ng mga kamao. Siya ay isang baliw na bata, ipinaliwanag niya na kailangan lang niyang tiyakin na mayroon siyang isang lugar upang mag-retreat, na nakaupo sa kanyang lugar, ipinakita ni Asgard ng may hangin na dapat siyang tumigil sa pagsasalita ng walang kaparirikan. Si Tiny na nalilibang pa rin sa sitwasyon ay nagtanong kung bakit biglang nagkaganito ang duke. Bigla siyang naging seryoso at sinabing naiintindihan niya ang lahat. Lumalaki ang mana ng batang lalaki upang tumugma sa kanyang pisikal na pag-unlad. Halos nasa blader level na siya, diba? Tiny, ingat, sumagot, oo, ngunit ano? Pagkatapos, menacingly inihayag ni Asgard von Valentia, okay. Personal niya itong sanayin. Naalala niya kaagad kung paanong kanina sa panahon ng pagsasanay ay nahulog siya mula sa isang bintana, at nagtanong muli, sasanayin ba siya ng duke? Pagkatapos ay winawagayway ang kanyang kamay, sinusubukan na huwag magpakita ng takot, sumagot si Tiny na hindi siya dapat mag-abala. Asgard, tulad ng kanyang pinakamasamang bangungot, dinatukan siya, sumigaw, bakit tumakbo ang lalaki? Ngunit gayunpaman, makalipas ang isang buwan, ang mga bagyong nabalot ng kidlat ay lumabas mula sa bubong ng palasyo, nakatayo sa gitna ng bulwagan at tinitingnan itong si Tiny ay naghanda, nakasimangot at matalas na pinaandar ang kapangyarihan ng kanyang hammer. Nagmamadaling umatake, sinusubukang tanggalin ang unang unos na humahampas sa kanyang sandata, itinulak niya ito pabalik. At nang dumating ang bagyo, ang iba, at lahat sila ay halos magsanib sa isa, tumigil si Tiny at nagsimulang sabihin sa kanyang sarili sa isip. Sa pagkakataong ito ay magagawa niya ito, na iniunat ang kanyang kamay pasulong. Naalala niya rin na may mga tinatawag na bladers dahil gumagamit sila ng swords. Ngunit ang pinakamahalagang bagay para sa isang user ng level 4 na mana ay ang paggamit ng mana, na isang karaniwang kakayahan na ginagamit ng lahat sa yugtong ito. Kailangan niyang lumikha ng pisikal na lakas kung saan hindi maabot ng kanyang katawan si Tiny na nakikita kung paano nabubuo ang isang asol na liwanag sa kanyang pulso, nauunawaan na wala nang natitira, kaunti pa lang sa nakalipas na buwan, ang hindi pa niya nararanasan, sa katunayan, kanina, nang siya ay bumagsak na pagod sa sahig, sinimulan siyang sigawan ni Asgard von Valentia, at kaya matatalo ng lalaki ang isang miyembro ng ang imperial na pamilya. Gusto ba siyang managhahanap sa buong kingdom? Pagkatapos ay nagpasikat ng pulang aura, tumakbo siya patungo sa kanya, nagtanong, naabsorb ba ng kanyang katawan ng muni ang kaalaman? Agad namang tumakbo palayo si Tiny. Susubukan kong ipaliwanag na kailangan lang niya ng mas maraming oras, gayunpaman, iginiit ni Asgard, at gayunpaman mas mabuting magmadali siya sa pag-level up sa parehong. Time Genus Free Will pag-akyat sa hagdan ay biglang naalala kung paano ipinaliwanag ni Asgard von Valentia, na tinawag siya sa kanyang opisina, na malapit nang maabot ni Tiny ang antas ng blader. Dapat niyang tingnan ang batang ito at pumunta sa mata ng dragon. Hindi maiwasang magtaka ng Genus sa ganoong edad. Ang taong ito ay napaka-talented, ngunit, labis ang inaasahan ni Asgard mula sa kanya. Nang mabuksan niya ang mga pinto ng bulwagan, agad siyang nahulog sa pagkagulat nang makita niya ang isang malaking agos na papalapit sa kanya at sumigaw sa takot, ang buhawi na ito. Sila Tiny, siya, sa oras na ito, naghahanda pa rin para sa suntok. Naunawaan na halos may isang detalye na natitira na kailangan niyang pilitin ang kanyang sarili na muling buuin ang kakayahan na ginamit niya sa nakaraang buhay. Tanging blader lang ang makakapag-master nito. Sa susunod na sandali, ang kanyang kamay kung saan hawak niya ang hammer ay tila nagliyab, at itinuro ni Tiny ang suntok na ito, na bumagsak sa isang buhawi. Sa una, ang enerhiya ay nakakompress, nagiging isang simboryo. Tinitingnan niyang mabuti ang susunod na mangyayari. Ang Genus Free Will, na sumisigaw sa takot, ay tinakpan ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay habang nangyayari ang isang maliwanag na pagsabog. Nag-freeze si Tiny sa lugar at naramdaman ang apoy na bumabalot sa kanya, naiintindihan niya ang King of Power, ang pangalawang katangiang kilusan na sumisira sa bagyo. Nawasak ang kisame ng silid at ang buong palasyo sa itaas ng bulwagan. At habang si Genus ay nalilito sa nangyayari, si Tiny ay masayang nagsimulang tumalon sa kinatatayuan at tumawang ngunit bigla siyang huminto sa paglalagay ng kanyang kamay sa kanyang likod, napansin ang kanyang mga kalamnan na biglang umupo sa sahig. Napagtanto ni Tiny na itinutulak ng monobody ang kanyang katawan sa limitasyon nito.
Gayunpaman, pagkatapos ay ginulo siya ng kanyang kumikulam na tiyan, at nagkomento ng malakas na kailangan niyang kumain. At mas biglang nagkaroon ng popping noise, at paglingon niya, Tiny, nakita niya na si Genus Freewill, na lumapit sa kanya ng buong pagmamalaki ay nagsabi na hindi niya maisip ito. Naging blader ang lalaki sa murang edad. Nagtatakang tanong agad ni Tiny kaya Genus bakit siya nandito. Ipinaliwanag ng Genus Freewill na hiniling sa kanya ni Asgard von Valencia na bantayan siya. Malapit na raw malampasan ng lalaki ang sarili niya. Sa isip niya, ibinuka ang kanyang mga labi sa kasiyahan. Siyempre, alam ng matanda na may mangyayari bigla. Narinig din ni Genus ang dagandong at napansin na parang oras na para kumain. Pumayag naman si Tiny at sinabing gutom na siya. Mahiwagang nabanggit ng Genus Freewill na dapat silang kumuha ng makakain. Kasabay nito, sasabihin niya sa lalaki ang isang bagay na kawili-wili. Agad namang sumeryoso si Tiny na may itinanong. Gayunpaman, tumalikod si Genus at sinabihan siyang sumunod sa kanya. May alam siyang magandang restaurant sa malapit. Hindi nagtagal, habang naglalakad sila sa kalye ng lungsod, si Tiny, na hinawakan ang kanyang pulang buhok na ngayon, ay nagtanong kung bakit nila ito ginawa. Ipinaliwanag ni Genus Freewill na, hiningi ito ni Asgard, agad niyang inulit ang Sword Emperor. Biglang inihayag ng Genus na nagpasya siya kung anong misyon ang ipapadala sa kanya, at ang bagong kulay ng buhok ay magbibigay daan sa kanya na hindi makaakit ng maraming pansin. Ang Shining Knight ay sikat na sikat ngayon. Sa sandaling iyon, dumaan sila sa isang grupo ng mga taong walang tigil na nag-uusap, half-elf ba siya? Sabi nila itim ang buhok niya. Tapos biglang bumulong si Genus kay Tiny na simula ngayon mapupunit na yung pseudonym niya yung tipong knight na sa training. At ang kanyang lingkod na narinig ang huling salita, siya ay nagalit, nililinaw na lingkod, kailangan pa ba nilang pumunta sa ganoon kalayo? Ngunit idinagdag ni Genus Freewill na may higit na kasiyahan, at hiniling sa akin ni Asgard von Valencia na sabihin sa iyo na kung tumanggi si Tiny, pinipihit niya ang kanyang mukha, bilang karagdagan sa Genus na ito, ay tumawa at nabanggit na siya ay isang mahusay na joker. Si Tiny, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, ay galit sa isip. Hindi, alam niyang seryoso ang matandang ito. Tapos malakas niyang idinagdag, syempre joker siya. Gayunpaman, hiniling sa kanya ng Genus Freewill na subaybayan ang kanyang pagsasalita. Pagkatapos mag-sorry, ipinaliwanag niya na hindi lang siya sanay. Pinutol siya ng Genus, sinabing hindi iyon ang punto. Pagkatapos ay nalilitong nilinaw ni Tiny ang kanyang napansin ng nakangiti, na ang lalaki ay kailangang huminahon, kung gayon ang kanyang espiritu at katawan ay magiging mas mahusay na magkakasabay, na makakatulong sa kanya na makamit ang mas mataas na taas. Ito rin ay ibinigay sa kanya ni Asgard. Bigla, pagkatapos ng mga salitang ito, huminto si Tiny at naalala kung paano, sa isang nakaraang buhay, pagkatapos ng isa pang away, tuwang-tuwa siyang tinawag ni Estina at tinanong, hindi nasisiyahan, natalo niya ba ulit sila? Si Tiny, hawak-hawak pa rin sa kwelyo ang damit ng isa sa mga hooligan, nagulat siya kaya ano. Napabuntong hininga siya at napansin niyang naiintindihan niya ang mga dahilan nito, ngunit nabigo siya. Kung kaya niyang pigilin ang kanyang init ng ulo, mas lalakas siya ngayon, naisip niya kung may nasabi ba siyang katulad sa nakaraang buhay. Pinutol siya ni Genus Freewill sa kanyang mga iniisip, binanggit na sigurado siyang nagbago ang kulay ng mana ng lalaki nang siya ay naging blader. Talagang napagtanto ni Tiny sa kanyang sarili na sa ilang kadahilanan ay iba ang kulay sa dati nitong buhay. Sinabi rin ng Genus na sa pamilya Valentino, pinaniniwalaan na ang mana ng isang taong may malakas na pananampalataya at kalooban ay sumasalamin sa liwanag ng kanyang espiritu, at siya mismo ay nagiging tulad ng isang gumagamit ng aura upang mapanatili ang isang malakas na pananampalataya, ang isang lalaki ay mas mahusay na matutong kontrolin ang init ng ulo niya. Sa pagtingin sa kanyang kamay na naglalabas ng orange stream, nagtaka siya, sinasalamin ba nito ang kulay ng espiritu? Kung gayon bakit iba siya sa kanyang nakaraang buhay? Pagkaraan ng isang segundo, bulalas niya, napagtanto na sigurado, Lunar Wolf. Ang mga elemental na nilalang ay nilikha ng espiritual na lakas. Kung ang kanyang espiritu ay naiimpluwensyahan ng panlilinlang, marahil ay maaari siyang gumawa ng isang bagay pagkatapos Tiny, pag-activate ng enerhiya sa magkabilang palad. Napagtanto na ang apoy sa isang panig ay mas mabigat kaysa sa kabilang panig.
Ang Genus Free Will, na napansin kung paano siya nanigas sa kinatatayuan, ay sinubukang tumawag sa kanya. Gayunpaman, si Tiny, nang walang anumang pansin sa kanya, ay pinagsama ang magkabilang puwersa na lumikha ng isang maliwanag na namuong enerhiya. Unti-unti itong lumaki, at napagtanto niya na kailangan niyang i-compress ito sa limitasyon at natural na shoot mula sa tensyon. Sa wakas ay bumuga ako ng hangin. Genus, seryosong natakot, sumigaw, ano ito? Gayunpaman, sa susunod na sandali, nagkaroon ng napakalakas na pagsabog na kumalat sa buong kalangitan sa itaas ng lungsod. Natigilan ang mga tao sa kanilang negosyo, iniisip kung ano ang nangyari. Pagkatapos ay nagtungo sa kanila ang napakaliwanag na mga agos, halos hindi sila nabibigyan ng pagkakataon na kahit papaano ay protektahan ang kanilang sarili mula rito. Si Genus Free Will, na tinakpan din ng kamay ang kanyang ulo ng taos puso, ay bumulalas. Ito ay kamanghamanghang. Natuwa rin si Tiny, na pagtanto na ang lahat ay mahusay. Ginawa niya, napasigaw si Genus sa gulat, dilat ang kanyang mga mata. Paano ito nagawa ng lalaki? Napakamot siya sa likod ng ulo sa kahihiyan at napansin niyang hindi niya talaga maintindihan. Dahil dito, napagtanto ni Genus Free Will na 2 beses na gumamit ng makapangyarihang kakayahan ang binatang ito sa isang araw. Yan ang totoong talent. Tapos ngumisi, dagdag pa niya na kung naiintindihan pa ni Tiny kung paano niya ito ginawa, mahirap sabihin. Sumagot siya na ang kanyang payo ay lubhang kapaki-pakinabang, ngunit ang Genus ay sigurado na maaaring sinabihan siya nito. Walang pag-aalinlangan niyang sagot. Ito ay dahil sa iisang pamilya sila. Agad na inulit ni Tiny sa kanyang sarili ang init, pamilya. Biglang narinig ang boses ng mga taong bayan na nakatayo sa malapit noong mga oras na iyon na ginawa ito ng lalaking pulang buhok. Hindi ka dapat lumapit sa kanya, lumingon. Nagulat si Genus Free Will at sinabing nakatawag ng atensyon nila ang binata. Sa susunod ay kailangan na niyang mag-ingat. Tiny, nahihiyang saad. Okay, sa wakas, natagpuan nila ang kanilang mga sarili malapit sa isang 3 palapag na gusali ng Snow White, at inihayag ng Genus na dumating na sila. Tinitingnan niya ang sagisag, binasa sa kanyang sarili ang pirma sa ilalim nito ng isang aristokrata mula sa Aristocrata Aesthetics. Pagkatapos ay sinubukan niyang pigilan si Genus Free Will sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya. Lumingon siya at tinanong kung anong meron. Ipinaliwanag kay Tiny na magiging sobrang mahal ang lugar na ito at marami siyang kakainin. Mas maganda siguro kung sa estate na lang sila kumain. Gayunpaman, buong pagmamalaki ni Genus na sumagot na bilang kapitan ng Blue Wing Squad, nakatanggap siya ng pera. Nagdulot lamang ito ng isang matako ng ngiti sa mukha ni Tiny, ngunit hindi nagtagal. Si Genus Free Will ay naguguluhan na nakatingin sa mga bundok ng walang laman na mga plato at kung paano siya matako na kumain ng karne mula sa mga buto. Ang mga waiter ay tumingin din sa kanya na may matinding pagkalito, at halos walang oras upang magdala ng mga bagong pagkain. Napagtanto ni Genus Free Will na may kapigatian na tinuruan siya ng Diyos ng leksyon. Ngayon, ang isang tao ay nagagawang magkasya kahit na ganoon karaming pagkain sa kanyang sarili, ngunit si Tiny, sa kabila ng kanyang bilugan na tiyan, ay naramdaman ang kanyang mga kalamnaan na lumalaki at naunawaan na ito ay mahusay. Ang kanyang mana ay nagiging mas elemento ng gravity ay nananatili rin. Kaya niyang kontrolin ang 8 beses sa kanyang sariling timbang, at ngayon ay 16 na beses. Mula ngayon, tanging mga superhuman lang ang makakalaban sa kanya. Sa wakas, iritadong nagtanong si Genus, busog ba ang lalaki? Gayunpaman, nabanggit niya na mayroon pa siyang silid para sa dessert. Lumapit ang waiter at inanunsyo na para sa 150 na bahagi, kailangan nilang magbayad ng 11 gintong Genus Free Will, na binigyan ang lalaki ng isang buong bag ng pera, sumagot ng walang pagbabago. Sa wakas, si Tiny, nakasandal sa kanyang upuan, ay nagsabing busog na siya at lubos na nagpapasalamat. Pagkatapos ng pagbukas ng kanyang mga mata at pagtingin sa unahan, idinagdag niya, ay isang plato na sapat para sa Genus. Ngunit nang makita niya ang papel sa kanyang mga kamay, sa likod nito ay may kaparehong karatula sa pasukan, hindi maiwasan ni Tiny na pansinin ito.